Okay, good day. Today is September 1. Okay, Monday nga pala. Oo. So, kagabi nag-Zoom tayo, no? Nag-Zoom tayo. Let us say nasa daily tayo, no? Kagabi nandito to, nilagay natin ito. Area na to. So, sa daily, so this is a very strong candle. No, ito man pinag-usapan natin na to na itong characteristic na to, talagang may characteristic siyang butasin. Pero yung candlestick kasi nagre-react siya sa bawat resistance. So dito nag-react siya rito. And then nag-react siya again dito, ayan. Ayan. Diba? Naghuminto dito yan eh. Tapos ayun, nag-react na naman dito. Ibig sabihin, nagkakaroon siya ng reaction every time na nami-meet niya yung mga support and resistance. But this time, may mga nakaharang na support, although na ito is a very strong bullish candlestick. At mapapansin nyo, ang dami buntot, ano? Yun nga lang, every time na mami-meet niya yung resistance, so you have to, kumbaga, mag-hold ka ng position mo na, ano ba, papasok ba ako or ano yung gagawin ko, ganon. So, kagabi, nandito tayo, ayan, nandyan tayo kagabi. Yung mga senaryo natin pinag-uusapan kagabi, pwedeng sideways and then mag-breakdown or mag-breakout at pwedeng mag-pullback. Yan, pullback. So, expected natin magsa-sideways. Ako ganun din, magsa-sideways. Pero hindi naman always, sabi nga, ano. Yan. So, ito yon. So, 6 o'clock, 7 o'clock, 8 o'clock, ayan. So, ito yung monthly. Lumabas siya kanina. So, sa mga nag-sell kanina, pwede naman sanang mag-sell. Kaya nga lang, since nasa Asian market tayo, katulad na ng mga napag-usapan natin, most likely magsa-sideways siya. So, very seldom na yung nangyari na to. Although kung tutusin, sasabihin natin, this is, sayang ito, no? Pero, so if your trading plan is mag-sideways siya, so, obserbahan mo kung magsa-sideways, ayan, no? And then, on the 6, 7, 8, 9 o'clock, bumaba siya, no? So, liquidity sweep. Parang ang nangyari, this is impulse, consolidation, continuation, consolidation. Yun ang nangyari. May mga ganyan talaga. Kaya lang, may mga nagbuy, no? Siyempre, may signal na buy. Kaya, ayun. So, may nag-sell. May signal na sell. Para sa akin, okay naman yan yung sell sana. Kaya lang, this type of strategy is a breakdown strategy. Ibig sabihin, pag nag-breakdown, papasok ka. May ganun talaga strategy. Pero it's a very risky strategy that pag hindi ka tumitingin sa lower time frame, hindi mo nakikita ano yung sitwasyon. Dapat, kung papasok kayo ng breakdown strategy, pag pumasok kayo yan, the very first thing na gagawin nyo, baba ka agad kayo ng lower time frame. Yan. The more na lower time frame ang binababaan nyo, mas makikita nyo ano yung talagang sitwasyon. Ayan na. Ayan yung kanina. Kumain na ako ng bunso. Ay, anak. Ayan. So, ayun na siya. And then, followed by engulfing. No? So, if hinintay natin ito dito, we're supposed to wait ito, the breakdown, sabi natin. On the 15 minutes or 5 minutes, nakita natin nag-pullback.
Yan, pullback siya. So kung nag-pullback siya, hihintayin natin dapat dito mag-consolidate yan. Kung hindi man yan, dito. Walang consolidation eh. Dumiretso. Diba? And by our own rules, when we see a candlestick na bumagsak or lumabas sa consolidation, what we need to wait is for a 1-hour candlestick na mag-close below. That is considered a healthy breakdown. Pero dito wala eh. We don't see a candlestick na lumabas ng 50% sa baba at nag-close sa baba. So, that is one of the trading plan. So, anong tawag sa strategy na yun? It's a breakdown strategy. Kasi kung hinintay mong mag-breakdown ito dito at hinintay mong mag-pullback, ang tawag doon ay pullback strategy. Yung nag-consolidate dito, tapos nagkaroon ng rejection, and then confirmation, dun ka dapat pumasok ng sell. But it did not happen. So, that is the pullback strategy. For the breakdown strategy, nakita mo, lalabas. Ayan. Ayan, dalawang red. Possible talagang mag-breakdown yan. So, baba ka kagad ng lower time frame. But, if hindi ka bumababa ng lower time frame, huli na bago ka makapag-act. So, sa lower time frame pa lang, nagpakita na indecision. After the indecision, a bullish candle, no? Engulfing. In-engulf niya kaagad, ano? It changed the momentum kaagad, ano? A small, a downtrend from a lower time frame, followed by an engulfing. Yun din yun eh. So, nag-change siya ng structure. So, in here, pwede ka nang lumabas. Parang, uy, mali ako. And nobody can say that the price or the market will go down by saying that it will go down. You can, the probability. The probability kasi is dahil nagkaroon ng impulse and then there is a significant resistance, probability is pwede mag-breakdown ito, pullback, yon. But we have a criteria sa breakdown. We have a criteria sa pullback. And we have a criteria pagka may rejection. We have a criteria kung may confirmation. So you have to have that in your trading plan. If all those criteria hindi nyo nakita, bakit kayo papasok? No. So I really suggest na aralin nyo instead of waiting for a signal na medyo hindi naman nyo kabisado. So, doon sa nakakabisado niyan, pwede akong mag-sell talaga dyan. Sell. Kita ko na eh. Pwede yan, sell. Yung kanina, oh. Kaya lang, in and out, nakakita ka ng indecision, out ka na. Kasi this is a counter trend. So, ang inaasahan ko diyan pupunta rito, hindi dumating. So, dito ko siya hihintayin para naka-align ako sa market structure na uptrend. This trade is a counter trend and a very risky trade sa isang newbie na karamihan na meron tayo. Okay? Then, eto na. Next. Okay na tayo dyan. Next. Oh. Even here, hindi kayo nakakita ng yan. Yan. So, nag-breakout siya doon sa resistance na yon. Isa, dalawang candlestick na nagbibigay ng idea sa atin ng strong move. So, dito pwede tayong makipagsapalaran talaga. Diyan. Unang-una, naka-trend ka. Ayan. Naka-ayon ka sa trend. And at the same time, those two big candlestick ay nagbigay na ng idea na aakyat siya. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
6 o'clock, 7 o'clock, 8 o'clock, 9 o'clock, 10 o'clock, 11 o'clock, 12 o'clock. Yan. Kung pala to, nasa 15 minutes. Kaya pala para akong mali. Yan. Ayan, 6 o'clock, 7 o'clock, 8 o'clock, 9 o'clock. Ano kaya yung nangyari? Bakit biglang pumalo na ganyan? Kung mapapansin nyo yung mga news, di ba sinasabi the Feds will cut interest rate ng USD. Kung ika-cut yung interest rate, what will happen sa USD? Di ba? Not good. So that is one reason kung bakit sumisipa ng husto tong gold. Yan. So ang daming pwedeng maging dahilan bakit sumisipa siya. Kaya lang for the past few days nagta-transition tayo. Yan. Yan. Kaya medyo talagang nagiging nakakapagod din. Yan. Pero kung alam niyo napapagod kayo, why will you trade? Kung palagay niyo hindi niyo talaga nakikita, yun yung isang discipline. Ako talagang mas pinili kong matulog ng maaga. Kanina may trabaho ko, ayoko mag-trade kasi baka hindi ko makita. And then, nung nakita ko na, eto na siya. Yan. Pero hindi ako nanghihinayang diyan kasi nga, wala ako sa focus eh. So, anong pwede natin gawin ngayon? Okay. So, ito na ngayon, nag-breakout na. Hindi lang ito 50%. This is a 100% breakout. Breakout, diba? Lumabas. And, kung titingnan nyo yung chart, weekly, lagay natin dun sa all-time high, ito. Yung all-time high, ayun, lagay natin dun yung next resistance, ayan. Yan. And, kitang-kita natin ngayon na lumagpas na siya sa resistance na ito. So, nandun na siya sa gitna. And, anong nakikita natin? This is very strong bullish on the weekly time frame. Ayun, sinusustain niya talaga, Hindi nangyari yung bababa. Yan. So, dito, binutas niya to kagad. So, ibig sabihin, malakas talaga siya. And, dahil, most likely, because of the news from the Feds that they will cut interest rate on September. And today is September. Yan. So, ayan na ngayon. Breakout. Breakout. This is a good breakout. And tingnan nyo ngayon, ibinabalik ni Price yung market pababa. And some of you medyo matutokso nang pumasok dito. Saan? Kasi ito. Isa, dalawa, ayan. 'Di ba? Nagkaroon ng rejection sa taas and then nagkaroon ng rejection sa baba. A sign of buyers are coming. Pero ang tanong, nasa tamang lugar na ba siya? So, ang tamang lugar para sa akin, ito. Pero hindi ibig sabihin, dyan mismo magre-reject. Ito, ayun. Dito nag-umpisa yung impulse. Most likely, nandyan yung katawan, andun yung buntot. So, pag ito umabot dito, nag-reject at nagkaroon ng katawan dito, hintayin nyo rito. Pwedeng bumaba kayo ng 1 hour, 30 minutes, 15 minutes. Makikita nyo na sa 1 hour, 30 minutes, 15 minutes, kung may mga rejection na sa baba, na nagkakaroon ng sign na tataas na siya. And 5 o'clock na, 5 o'clock. So, medyo antay kayo ng konti, then 5, 6, 7, 8. Ayan. So, most likely, may posibilidad siyang. Anything is possible. No one really can predict the market. So, you just need to react kung ano yung nakikita nyong candlestick. I hope na maging guide sa inyo to mamaya. Pero we will have another Zoom mamaya. We'll have another Zoom. Ayan. Or an update natin.